Dekada-dekada na ang problema ng bansa sa insurensiya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbuo ng pamahalaan ng mga programa para tuluyang wakasan ito. Makailang beses na ring nagkaroon ng usapang pangkapayapaan, pero patuloy pa rin ang pag-atake ng makakaliwang grupo. Bilang tugon sa problema ng insurgency sa bansa, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order 70 na bumuo sa National Task Force na Ending Local Communist Armed Conflict o ELCA. Ito ang magpapatakbo ng mekanismo para solusyonan ang insurgency problem. Sa pamamagitan ng whole-of-nation approach, layunin ng gobyerno na matugunan ang ugat ng problema sa insurensiya. Kasama rito ang pagpapaabot ng mga basic services ng pamahalaan sa mga malalayong lugar. Ito ang estratehiya ng iba't ibang mga lalawigan, kabilang na ang Davao de Oro, para masugpo na ang rebelyon at matagal ng kaguluhang inihahasik ng New People's Army. Ayon kay Governor Uy, dati ang Davao Region ang tinuturing na hotbed ng insurgency sa bansa. We have the highest number of fronts operating within the province. Nung pumasok ako ng 2016 as governor, we still have 7 fronts and a lot of Pulang Bagani commands roaming around the province, in and out our boundaries with Davao Oriental and Davao Oriental, Davao del Norte, and Agusan. Dagdag pa niya, karamihan sa mga makakaliwang grupo sa Davao Region ay nasa kanila dahil sa mga industriyang matatagpuan dito tulad ng minahan. May data ang military last 2016 na in one mining area only, no, in the province, part of Pantukan and Mabini, na nakakolekta nila quarterly nasa 30 million pesos. Nababalot ng takot ang mga tao noon dahil sa malalim na pagkakatanim ng ugat ng NPA sa kanilang lugar. Ang kaibahan ngayon, ayon pa sa gobernador, naaabot na ng mga serbisyo ng gobyerno ang mga malalayong lugar. Before the Executive Order 70 was created, we were then very active. And in fact, tayo yung modelo ng mga EO70 framers ng national government through the Department of National Defense and the Office of the NSA, Secretary Esperon. Ang mga government employees sa kanilang lugar ay sama-samang inalam ang lahat ng mga concerns ng mga komunidad. Isaan niya sa pinakamagandang bahagi ng EO70 ay ang pagkakaroon ng konsultasyon. Dahil dito, nalalaman kung ano ba talaga ang gustong mangyari ng mga tao sa komunidad. Binigyang diin ng punong lalawigan na hindi dapat ang gobyerno ang magdikta kung ano ang dapat i-develop sa isang lugar. Sa ginawang mga konsultasyon, napag-alaman na ang kadalasang hiling ng mga nasa liblib na lugar ay ang mga basic services tulad ng pagkakaroon ng mga kalsada na magiging malaking tulong sa mga magsasaka para sa pagbiyahe ng kanilang mga produkto. Gumagawa na ngayon ng mga pagkilos ang probinsya para matugunan ang iba pang mga kahilingang nabanggit ng mga residente. Ilan dito ay may kinalaman sa tubig, kuryente, daycare at health centers. We have responded. Even if medyo natatagalan, alam mo naman ang bureaucracy ng gobyerno, no, na kung galing pa sa national government ang project, you have to plan ahead. Ayon sa gobernador, importante ang pagkakaroon ng inisyatibo ng gobyerno upang mas maging mabilis ang pagtulong sa mga mamamayan. Sa level pa lang sa lokal na pamahalaan, tinutugunan na ang mga basic services na kaya ng kanilang budget. Hindi kaya ang mga ito'y i-outsource sa pamamagitan ng community partnership. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Roman Maborang, ang battalion commander ng 66th Infantry Battalion, ang EO70 na pinatutupad ng Pangulong Duterte ay napakaganda dahil ito ay convergence ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. It's not only the military who is doing or solving the problems when it comes to insurgency. Kaisa rito ang mga provincial at municipal governments, DSWD, DepEd, DPWH, TESDA, private sectors at iba pa. Bukod dito, ang pagkakaroon umano ng access sa mga pinakamalalayong mga barangay
ay nagbibigay daan sa pagbibigay ng iba't ibang mga basic services. Nang aming itanong ang estado ng operasyon laban sa makakaliwang grupo, tuwirang sinabi ni Lieutenant Colonel Maborang na nanalo na umano ang puwersa ng pamahalaan dahil unti-unting bumaba ang bilang ng mga miyembro ng leftist group. Binibigyan naman ng garantiya ang mga sumusukong rebelde na magkakaroon sila ng mas maayos na buhay sa tulong ng gobyerno. So, deradicalization, tapos meron yung education, okay? Then ito-train mo sila on how to live independently. And then, papasok yung e-clip assistance, yung 65,000, 50,000 na livelihood. Sadyang epektibo ang EO70 dahil umano sa ito'y nanggaling sa mismong Chief Executive ng bansa na ibinaba sa regional, provincial, municipal hanggang sa barangay level. So, ibig sabihin, natatrabaho lahat, pati yung barangay captain. And even the purok chairman. Hindi to laban na military. Hindi lang to laban na military. Iginiit ng battalion commander na hindi politika lang ang dahilan sa pagbibigay serbisyo sa Davao de Oro. Nakikita ko yung sinseridad ng mga kwan dito, yung mga officials. Of course, headed by the governor, Governor J.V. Tyrone L. Uy. Ang ganda ng programa niya. To name one, yung pinaka-high impact na program niya dito, sir, yung pag-establish ng DepEd School, at saka yung pagsira ng Salugpungan School. Ang Salugpungan Schools ay mga paaralan na sinasabing naiimpluwensyahan ng mga left-leaning organizations. Nakakatakot isipin na ang mga ito'y ang mga nagsisilbing breeding ground ng mga magiging miyembro ng NPA na sa murang edad umano, nilalaso na ang isip ng mga kabataan. Ayon kay Governor Uy, taong 2016 pa lang, kanila nang kinukwestiyon ang mga Salugpungan Schools dahil base sa ulat ng militar, pinaaawit ang mga mag-aaral dito ng ibang national anthem. Meron din umano mga pagkakataon na pinagagamit ang mga ito ng ibang curriculum na hindi galing sa DepEd at pinahahawak ng mga baril. Naging concern din nila ang pagkakaroon ng mga international organizations na nagsisilbing front o balat kayo ng makakaliwang grupo na kunwari tutulong sa isang komunidad pero ang tunay na pakay nito muling makapag-organisa ng kanilang masa. Samantala, ayon sa gobernador, nasa final stage na ang lalawigan sa implementasyon ng EO70. Ang target natin is by 2021 dito sa ating probinsya. Mawala na tuluyan ang itong mga organization ng CPP, NPA, NDF. Ang kanilang armado nanggaling sa 7 fronts. Ngayon, 2 fronte na lang at saka maliban pa dyan, lumiliit na yung mga rebelde o mga armed group nila. The number one threat to the country, hindi Abu Sayyaf, hindi yung mga terorista of no value. Itong high value targets, ito yung mga komunista. Dahil dito, marami nang bumababa mula sa mga bundok at sumusukong mga rebelde. Dahil anya, nakita umano ng mga ito ang sinseridad ng pamahalaan sa pagbibigay ng bagong buhay sa mga dating miyembro ng makakaliwang grupo. Marami na ring mga area ang na-clear kung saan na-dismantle na ang kanilang underground mass organization na siyang nagbibigay suporta sa kilusan. Ayon sa kanya, napabili sa panahon ni Pangulong Duterte na makuha ang loob ng mga tao na sumuporta sa gobyerno. Isa si alias Pedro sa mga sumuko noong 2017 matapos ang nasa 22 taong pagiging miyembro ng NPA. Siya ay nagsilbing political instructor ng grupo kung saan siya ang nagtuturo ng ideolohiya ng grupo sa mga bagong miyembro. Ayon kay Pedro, siya ay sumuko dahil wala namang nangyari sa matagal na panahong pagsama niya sa New People's Army. Lumalaki na rin daw ang kanyang anak. Ayon sa kanya, bago pa siya sumuko, kanya munang tiniyak na hindi sinasaktan ang mga sumusuko. Matapos na sumailalim sa proseso, dinala siya sa halfway house na kung tawagin ay happy home para sa mga tulad niyang nagbalik loob sa gobyerno. Nung nalipat ako sa happy home, sir, masaya naman kami doon, sir, kasi sama-sama kami mga FR doon. Tapos may kuha na siya ba kanang
free na nga ka ng mag-banding sa bawat kasapi mo noon sa bundok at saka yung sa mga tropa. Para kay alias Maya, siya naman ay naingganyong sumali noong 2010 sa Kilusan dahil siya'y pinangakuan na tutulungan ang kanyang pamilya. Marami silang binitawan na salita sa akin na yung pamilya ko, tutulungan nila, yung anak ko, paaralin nila kung sumama ako doon sa loob. Yun nainganyo ako nila na nakasama ko sa kanila dahil sa paniwala ko na yung sinabi nila sa akin, itutuparin nila. Yun pala, isang sinungaling, hindi natupad ang lahat. Naisip niya na sumuko na sa militar nang hindi na niya kayang tiisin pa ang pagtrato sa kanila na parang mga hayop, tulad ng hindi pantay na pakikitungo pagdating sa pagkain. Ginagawa rin anyang utus-utusan lamang ang mga bagong miyembro. Tinatawagan ko yung mga kabataan nandyan na huwag kayong magpadala sa mga doktrina ng New People's Army dahil wala talagang magandang kinabukasan ang ibigay nila sa inyo. Kung hindi, sirain yung kinabukasan ninyo. Sa kasalukuyan, ang dalawang dating rebelde nagsisilbi na bilang kafgu, katuwang ng mga militar. Ayon sa kanila, ito ang tamang daan para sa mas magandang buhay. Magandang gabi, Pilipinas!